sa another vlog. Okay, ang gagawin ko ngayon ay hahanapin ko kung dito sa carburetor kung ano ang dahilan bakit hindi siya pumapasok yung gasolina. So wala siyang flow ng fuel. Aalamin ko kung ano ang dahilan. So bubuksan ko siya. Okay, so ito na siya. Okay, yan, na-open na siya. Okay, bubuksan ko itong dalawa. Yan, so walang ano talaga. Okay. Okay, ayan. Tanggal na to. Okay, so dito wala, puro barado. Yan, sa grabe ng dumi. Okay, pero ang suspecha ko dito sa karayom na to dito sa floater. Okay, so ayan. Tanggalin natin ito. Ayan. Ito yung floater. Okay, tingnan ko yung kanyang jet. Okay. Ayan. So matulis naman siya, walang gatla. Okay, ayun. Ayan po sa gitna. Ayan, nakalubog yung gitna. Ayan siya. Hindi na umaangat yung gitna niya. Ayan oh. So dapat may nakausli dyan. Wala nang nakausli. Ayan. Yun, nakalubog siya oh. Okay, so yun yung rason bakit na ka-stop ang flow ng gasolina. Okay. Meron akong repair kit na binili. Kasi mas mahirap ito ayusin compare sa ano. Ayan. So papalitan ko na siya ng buong repair kit ng carburetor. So nag-modify tayo dito. Nilagyan natin ng steel epoxy kasi mayroon siyang mga marka ng lagari. So glanat ko muna siya. Ayan. So ibalagay ko na itong repair kit na to isa-isa. So ito yung gasket dito. Okay. Ito yung bago ng gasket. Okay. Ito naman yung mga piyesa dito. Okay. So pagkakabit ko na siya. Okay. So papalitan natin din itong dalawa. Okay. So ito yung isa na to. Naiwan yung spring sa loob. Okay. Ito naman yung ikalawa. Ayan. Grabe din yung dumi. Okay. Ito yung sa hangin. Okay. Ayan. So madumi ang loob. Linisin ko muna yung loob nito. So yan, nalinis na natin. Okay. Okay, so ang replacement na to, napakalambot ng spring. Yung original, ito, matigas. So ito na muna gagamitin ko. Pero hindi ko lang itatapon yung original. So ito naman yung ikalawa. Okay, so bago na ito sa taas, bago na rin ito. Ay, naman tayo sa gitna. Yan, so mahigpit na to. Okay, dito naman tayo. Okay, so ito pa rin ang gagamitin ko. Magpapalit lang ako dito sa ibabaw nito. Ito. So papalitan ko lang siya. Okay, ito sa ibabaw na. Pinalitan din natin to dahil ito ubod na ng kalawang. Yan o. So pinalitan ko siya. So yung next natin yung floater. Yan. Okay, so kung titingnan ang kaibahan nito, may nakausli sa gitna. Ayan o. So may nakausli sa gitna. Hindi kagaya dito sa isa na pinalitan ko. Wala na. Flat na siya. Ayan o. Wala na siyang nakausli sa gitna. Okay. Okay, itong bago na ito yung kakabit ko. Okay, so yan, nakasalpak na siya. Ilagay ko na yung pin. Okay. Ayan, so pasok na siya. Okay, so yan yung kanyang gitna. So kung mapapansin, mayroong nakausli doon. Yan na yan siya. Yan, so ito yung ano yan. Napalitan na natin ng buo. Yan, babalik ko na lang yung takip. Konting sealant, pandikit lang. Para kahit na itaob ko siya pagkabit, hindi siya malalaglag yung kanyang
gasket. Yan, so ikakasa ko na siya. Okay, so lagay ko na yung takip. Ayan. And then yung mga tornilyo. Okay, so ayan. Ano siya. Okay, so ayan, napalitan ko na siya ng repair kit. Pwede na siyang ikasa. So yun lang, ganun lang ka bilis magpalit ng repair kit, no? Kagaya niya dito, simple na naman to. So wala kang gagayahin mo lang kung anong mga papalitan mo, nandyan din naman. Okay, so ito ang ginagawa ko dito, hindi ko rin inilalayo kasi mayroon talagang nagkaka-trouble na minsan hindi mo inaasahan kahit na bagong repair kit, nagkaka-problema din. So ano ang pwedeng kong gamitin dyan, tinatabi ko lang. So yun lang po, maraming salamat sa inyong pag-subaybay. Paki-like at paki-subscribe lang po para lumago yung channel at click na rin ang notification bell para sa susunod na aking upload ay updated kayo. Maraming salamat sa inyo, God bless.